Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nandito ngayon sa Las Vegas, Nevada, pero tatalakayin pa rin po natin to corrupt na leader, kaya corrupt din ang kanyang mga tao. Panoorin po natin ito. Nabudol talaga tayo ng Duterte administrasyon. Akalain mong napaniwala tayong matino at hindi kurap ang administrasyon ni Digong. Okay. Ngayon, 3 miyembro ng gabinete niya ang sabit sa mga anomalya. Okay. Eto na. Sige, bago natin na pagpatuloy, pause muna natin. Itong mga tao na to, lalo na itong si Harry Roque, diba nung panahon ni Duterte, kala mo kung sino to no? Tapos ngayon mga kaibigan, lumabas ang mga pangalan niya sa tuwing pinag-uusapan ang Pogo dyan po sa Pampanga mga kaibigan. Ngayon si Harry Roque, kung gaano po ang pangingialam niya sa mga issue na wala naman siyang kinalaman dati, ang hiling niya magbigay ng side comments no, sa issue ng ganito, sa issue ng ganyan, bibigay siya ng komento ngayong issue na niya. Siya po ay umiiwas. Segue ka ngayon Harry Roque, no? Hindi mo pinagtutuunan ng pansin yung issue mo. Sige, pakinggan natin to. Ating presidential spokesman Harry Roque at idinidiin ngayon sa illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Okay. Si dating presidential... Okay, teka lang. Bago tayo tumalon. O, di ba? Kung ano yung mga dati mga issue, yung kay Alice Goo, ko-comment ka, yung kay Kibuloy, ko-comment ka, yung dyan kay Amy Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, kay Sara Duterte, comment ka. Ngayon, na lumabas ang pangalan mo dyan sa mga pogo na yan, tapos yung yung aid mo dati na sinama mo sa ibang bansa na pogi, bakit ngayon, iwas pusoy ka? Bakit sa mga post mo yun, iba yung tinatalakay mo? Guilty ba? Okay. Economic Advisor Michael Yang, subject ng investigasyon ngayon dahil sa drug bust sa isang warehouse sa Pampanga last year. Yan po, na akin pong nakita at napanood na yan po ay iimbestigahan din po yan ng Kongreso, mga kaibigan. Yan pong si Michael Yang. So, di ba, hindi ba nakakapagtaka na lahat ng mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte? Ganyan po ngayon, nagsisilabasan na ang baho. At si dating DBM Undersecretary Christopher Lau ay sinampahan na ng kasong graft ng Ombudsman dahil sa overpriced medical supply noong COVID. Sinampahan na po ng kasong graft ng Ombudsman. Hindi po yan aakyat sa Ombudsman, mga kaibigan, na wala pong sapat na basihan. Diba, na wala pong probable cause, ibig pong sabihin, sapat po ang ebidensya para sampahan siya ng graft, mga kaibigan. Ano na ngayon? Ang mga DDS, pagtatanggol nyo pa yung mga ganyan? Ha? Pandemic. Ngayon, kayo ang magsabi, matino ba mga tao ni Duterte? O katulad din niya na korap at abusado? Ayan na. Never again sa mga Duterte. Ayan. Okay. So sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa akin, mga kaibigan, tatanungin ko kayo, papabayaan nyo po bang maupo pa muli sa posisyon ng ganitong klaseng mga tao? At higit sa lahat, papaupuin pa po ba nating muli ang mga politiko na pabor sa China? Yan po ang pinakamatindi sa lahat. Kung ngayon po ay naglalabasan na yung kanilang mga baho. Hindi lang yan. Ito nga si Kibuloy nga, hindi pa nila nabanggit si Kibuloy yung pinakamalala, di ba? Diba? At ako, naniniwala po ako na pasasaampat, yan lalo na yan kaya Harry Roque, imposibleng hindi talaga maungkat yan. Diba? Ganyan din naman to, dinay lang naman si Alice Goo nga, pinagtatanggol mo noon. Diba? Ngayon, na patunayan na NBI na mismo nagsabi na si Alice Goo at Go Huaping ay isa. Ano na sasabihin mo, Roque? Wala na. Diba? Abang-abang ka lang, Roque, dahil for sure, yung pagkakadawit ng pangalan mo sa Pogo ay may expose na anytime soon. Ako po si Silver Voice TV at mula po dito sa Las Vegas, Nevada, mga kaibigan.